Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 kababaihan sa mundo ang nakakaranas ng pisikal at sexual na pang-aabuso mula sa kanilang partners o non-partner sa kanilang buong buhay. Sa Pilipinas, ayon sa National Demographic Health Survey noong 2017 na inilabas ng Philippine Statistics Authority, isa sa 4 na Pilipinong kababaihan na edad 15 to 49 years old ay nakakaranas ng pisikal, emosyonal at sexual na karahasan na galing sa kanilang asawa o kinakasama. Dahil sa tumataas na kaso ng karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan, nagkaroon ng administrative order noong 1997 na nagpapahayag ang pagtatayo ng Women and Child Protection Unit sa mga DOH hospitals. Ang Women and Child Protection Unit ng National Center for Mental Health ay naglalayon na kilalanin ang lahat ng kababaihan at kabataan na biktima ng abuso under ng RA 9262, RA 7610, RA 7877, RA 8353, RA 8505, RA 9208, and RA 11313. Magsuri at magpanimula ng gamutan sa mga kilalang biktima ng abuso. Magbigay ng tamang dokumentasyon ng lahat ng kinilalang mga kaso ng biktima ng abuso. Iulat lahat ng nakitang kaso ng abuso sa mga nararapat na ahensya ng gobyerno. Itinakda ng Philippine Commission on Women ang November 25 to December 12, 2024 upang gunitain ang taunang 18-day campaign to end violence against women na may temang Vow, Bigyang Wakas, Ngayon na ang Oras. Isasagawa ang iba't ibang activities sa buong panahon ng paggunita ng kampanya. Maaaring gamitin sa social media ang mga sumusunod na hashtags upang ipabatid ang pakikilahok. Okay, para sa mga kababaihan, empower yourself. Alamin ang iyong karapatan at ang mga pwede mong gawin kung ito ay nalabag. Magsalita at sabihin sa mga otoridad kung ang mga karapatan ay nalabag. Ihikayat ang iba na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Para sa mga kalalakihan, respetuhin ang mga kababaihan sa inyong bahay, trabaho at komunidad. Sumali sa mga panlalaking grupo na isinusulong ang anti-vow at sumama sa mga usapin ukol sa vow upang mas lumawak pa ang mga kaalaman ukol dito. Hikayatin ang mga salarin na humingi ng tulong at sumali sa mga panlalaking grupo na sumusuporta sa anti-vow. Para sa mga ahensya ng gobyerno, ihanda ang sarili sa pamamagitan ng training at capacity development upang mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo. Gumawa ng mga estratehiya upang masubaybayan at suriin ang mga serbisyong binibigay. Ipaalam sa mga tao na ikaw ay nagbibigay ng serbisyo. Kailangan nating bigyan alam ang publiko na mayroong mga government office na makapagbibigay ng tulong upang makamit ang hustisya. Para sa mga barangay, siguraduhin na epektibo ang Barangay Vow Desk. Maaaring gamitin ang Barangay Vow Desk handbook na ginawa ng PCW at DILG. Kasama ang ibang partner agencies upang matulungan kayo sa gagawin ninyo. Gumawa ng mga ugnayan sa mga lokal at pabansang ahensya ng gobyerno, pati na rin ang ibang organisasyon malapit sa inyong barangay, kung saan pwedeng idirekta ang mga survivors ng vow na nangangailangan ng tulong na hindi kayang ibigay ng barangay. Ipagtibay ang pagkakaroon ng maayos na pamilya at komunidad sa inyong barangay na nagmumula sa pagbibigay ng importansya sa pagrerespeto sa karapatang pantao at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang isang vow-free community. Para sa mga pribadong sektor sa barangay, suportahan ang mga anti-vow na mga proyekto na ginagawa ng gobyerno at inyong komunidad.
Magsimula ng sariling action desk kung saan pwede pumunta ang mga empleyado at mga kliyente kung sakaling mangyari ang vow. Gumawa ng mga sariling batas upang masigurado na walang vow ang nangyayari sa trabaho. Para sa mga academe or training institution, isama ang mga konsepto ng violence against women at women's human rights sa mga itinuturo sa mga guro. Ituloy ang pagsasagawa ng mga violence against women advocacy sa mga paaralan at kung maaari sa mga komunidad sa pamamagitan ng extension programs. Gumawa ng isang committee on decorum and investigation kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga mag-aaral at empleyado. Makilaho sa hashtag Filipino Marespeto. Hashtag VowFreePH. Hashtag Filipino Marespeto. Hashtag Safe Spaces, kasali tayo. Hashtag VowFreePH. Hashtag Vow Bigyang Wakas, ngayon na ang oras. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, kita pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.